Magandang umaga o hapon o gabi sa inyong lahat. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang nangyari sa kabanatang 27. Ang pamagat nito ay sa takip silim o sa pagtatakip silim. No limitang ere. Tala salitaan ng kabanatang ito. Panauhin, bisita, mapuri, pinagmamalaki, hinandugan, inalayan, nagmungkahi, nagpahayag, paanyaya, imbitasyon. Mga tauhan sa kabanatang ito: Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Padre Damaso, Elias, Kapitan Tiago, Basilio, Sisa at Don Rafael Ibarra. Sa lahat ng may handaan sa pista ng San Diego, isa kay Kapitan Tiago ang pinakamalaki. Sinadya niyang higtan sa dami ng handa ang mga taga-lalawigan dahil kay Maria at Ibarra na kanyang mamanugangin. Dahil sa Ibarra ay pinuri pa ng isang tanyag na dyaryo sa Manila sa pagsasabi siya ay bihasa at mayamang kapitalista, Kastilang Pilipino at iba pa. Bago pa mang dumating ang talagang pista, ilang araw nang dumarating ang sari-saring inumin at pagkain galing sa Europa, sa tahanan ni Kapitan Tiago. Sa pagdating ng kapitan sa bisperas, may pasalubong ito kay Maria na isang agnos na may brilyanteng at esmeralda at kapirasong kahoy na mula sa bangka ni San Pedro. Kalugod-lugod ang pagkikita ni na Kapitan Tiago at Ibarra. May mga ilang kaibigan dalaga si Maria na kinumbidang mamamasyal si Ibarra. Humingi ng pahintulot si Maria sa ama nito at siya ay pahihintulutan naman. Gayunman, nagbili ng ama na kailangang umuwi bago maghapunan si Maria sapagkat darating si Padre Damaso. Mahigpit na inanyayahan naman ni Kapitan Tiago si Ibarra na sa kanilang tahanan na siya maghapunan. Pero nagdahilan si Ibarra na mayroon siyang hinihintay na bisita. Pumandog na ng bahay si Ibarra, kasunod ang mga dalaga. Si Maria ay napagitna kina Inday at Victoria at naglalakad siyang kasunod si Tia Isabel. Siya si Maria sapagkat nakadama siya ng kalayaan sa labas ng kumbento. Ang mga naglalakad ay napatapat sa bahay ni Simang. Nandog kaagad ito at sila ay inimbitang pumanhik muna. May bumati kay Ibarra at pinuri naman si Maria. Nakita ni Ibarra si Kapitan Basilio na naging kaibigan at tagapagtanggol niya na sumama ito sa kanyang kinagabihan. Sinabi niyang maglalagay ng isang munting bangka sa monte si Padre Damaso. Napangiti lamang si Ibarra. Hindi masigurado kung ano ang ipapahiwatig ng ngiting yaon, kung oo o hindi. Nakarating sila sa liwasang bayan. Nakita nila ang isang ketongin na nakasalakot at umaawit sa saliw ng kanyang gitara. Pinandidirihan at nilalayuan siya ng mga tao sapagkat natatakot silang mahawa ng sakit nito. Ang ketongin ay pinarusahan ng maraming palo dahil lamang sa pagliligtas niya sa isang nahulog sa mababaw na kanal. Pagkakita ni Maria sa ketongin, sinagilahan siya ng pagkahabag. Kinuha ni Maria ang suot na agnos at nilagay sa bakol ng ketongin. Sa pagtataka ng kanyang mga kasama, kinuha ng ketongin ang agnos sa bakol at ito ay kanyang hinagkan. Sumunod ay lumuhod ito sa may harap ni Maria at
sinubsob ang ulo at hinagkan ang mga bakas ng yapak ni Maria. Nagtakip ng muka si Maria at pinahid ng panyo ang lubhang namamalisbis sa muka. Kamukat-mukat ay biglang lumapit ang baliw na si Sisa at hinawakan sa bisig ang ketongin. Ipinatanaw ni Sisa sa ketongin ang ilaw sa kampanaryo at sinabing naroon ang anak niyang si Basilio na bumababa sa lubid. Itinuro rin niya ang ilaw sa kumbento at sinabing nandoroon naman ang anak niyang si Crispin. Binitawan ni Sisa ang ketongin at umalis na kumakanta. Umalis na rin ang ketongin na dala ang bakol. Sa gayong pangyayari, naibulong na lamang ni Maria na mayroon palang mga taong kulang palad. Ang isyong panlipunan sa kabanatang ito, ang katiwalian at abuso ng kapangyarihan ng mga prayle at mga opisyal sa pamahalaan. Makikita rito ang pagpapakita ng mga hindi patas na transaksyon, paggamit ng relihiyon upang itago ang kanilang mga kasalanan at pang-aapi sa mga mahihirap at walang kapangyarihan. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan at pagtutulungan sa lipunan na nagdudulot ng hirap at pagdurusa sa mga karaniwang mamamayan. At dito nagtatapos ang aking ulat sa kabanatang ito.